Hindi na talaga kayang pigilan ng kahit sino si dating senador Sonny Trillanes. Alam niyo, sa totoo lang, ito yung politiko, personalidad sa politika at sa ating mga Pilipino. Nakakaiba at may tapang, at ang prinsipyo ay hindi pwedeng mabayaran at hindi pwedeng takutin. Dalawa lang ho ang kanyang daladala. Hindi siya pwedeng takutin, hindi siya pwedeng bayaran. Mabigat po yan. Alam niyo kung bakit lalong tumapang si Trillanes sa aking personal na pagbasa sa kanyang mga galaw at sinasabi. Hindi po kilalang personal ni Trillanes. Siya hindi ko rin kilalang personal, pero kilala natin dahil dating senador, dating sundalo. Kasi 6 na taon po yung pinersonal, tinakot, minura, lahat ng klaseng panlalait, lahat ng klaseng banta at mga kaso, inabot na ni Trillanes sa Duterte camp at mga DDS. Pero hindi nila naipakulong at hindi nila napasuko. Lalong tumapang, sundalong-sundalo ang dating. Habang sinusugatan, habang binabakbakan, lalong tumapang. Sundalo talaga ang trainee, pinagdaanan nitong si Trillanes sa Philippine Military Academy at sa pagiging member ng Philippine Military ng matagal na panahon. Ibang prinsipyo. Nakilala natin siya nang lumaban siya kay Gloria Macapagal-Arroyo. Nag-expose siya ng katiwalian sa militar hanggang mapilitang magpakamatay si General Angelo Reyes noon dahil siguro sa hindi na makayanang akusasyon. Pero hindi bumigay si Trillanes. Nagkaroon pa ng kudita siya, kaya lang hindi sila sinuportahan ng sibilyan, kaya natalo sila. Pero lumaban hanggang sa makulong. Lumaban at naging senador. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kung hindi siya nakontrol at natakot kay Gloria Macapagal-Arroyo, yung kanyang paninindigan at tapang, prinsipyo, ipinagpatuloy, sinubukan ng mga Duterte na siya ay harangan. Sabi ko nga, tinakot, kinasuhan, walang nangyari. Kaya nga ang description ko, sundalo talaga si Trillanes. Habang ginagalit, habang sinusubukan, lalong tumatapang. Sana all. Yung galit, yung tapang, at prinsipyo, nasa kanya. At ngayon, after ng Duterte administration, lalo kayo mahirapan dito. Hindi talaga yung kayang pigilan niya. Kaya nakita niyo, sunod-sunod ang kaso. Pag nag-file ng kaso sa Department of Justice at hindi gumalaw, ililipat niya sa Ombudsman. Dahil may tiwala siya sa office ni Boying Rimulya. Plunder, smuggling, ganyan-ganyan ang mga kasong ipinanya sa mga mag-aamang Duterte. At itong pinakahuling ginawa, matindi po yan. Plunder. Dala-dala niya ang resibo at ebidensya sa di umano'y bilyong-bilyong bank account ng Duterte. At hindi siya lumulubay dyan. Lagi niya sinasabi yan. May resibo. May bank record. Kaya hindi mag-iba. Kaya kahit anong gawin ng mga Duterte vloggers, Duterte media, kung meron mang ganon, hindi nila mag-iba si Trillanes. Hanggang kahit na paulit-ulit nilang personalin, lalong tumatapang itong dating sundalong ito. At yan po ay maganda para sa mga Pilipino. Yan ang actually ang kailangan natin, yung may tapang at prinsipyo. Hindi nababayaran, hindi sumusuko kahit kanino. Isipin mo yung gobyerno ng Duterte na napakatapang ng identity dahil yung pagbumura, pagbabanta sa buhay, at yung walang ginawa kung hindi pagpatay. Hindi natakot si Trillanes. Ganun po yung aking nakikita description sa galaw ng mamang ito. Hindi lang nagkaroon ng pagkakataong makabalik sa Senado at sa pagiging mayor, pero hindi yun. Kahit natatalo siya sa eleksyon, hindi siya nananahimik. Yung tapang at prinsipyo, base sa ebidensya, dala-dala niya. Siya yung nagpakulong kay Duterte sa Dahig, ICC.
Dahil yung kanyang grupo, ang unang-unang complainant, 2017 pa, sa crime against humanity, human rights violation. At sinabi naman niya yan, ulitin ko, naging topic ko na ison sa nakaraan. Sabi niya, pag si Duterte nawala sa kapangyarihan, ipakukulong niya. Nakakulong nga. Ngayon, si Sara Duterte ang gusto niyang ipakulong. Si Pulong Duterte gusto rin niyang ipakulong tungkol sa smuggling umano. Mabigat po yan. Ngayon ay hawak at ginamit ni Trillanes doon sa plunder, corruption case against Sara Duterte, yung Ramil Madriaga statement, sinumpang salaysay. Siyempre, ang sasabihin ng mga Duterte vloggers at saka supporters nila, wala daw kredibilidad. Hanggang doon lang yun. Ang paniniwala nitong dating sundalong si Trillanes, matibay, may basihan, dahil talagang pasok sa compound, sa grupo ng mga Duterte si Madriaga. Kaya nga pinakulong, kaya nga kinasuhan. Kasalanan niyan ni Harry Roque. Dahil si Roque ang naging kalaban nitong si Madriaga. Hanggang sa naipakulong. O ngayon, si Roque nagtatago na rin. Kaya pagsira sa kredibilidad, pag sinira nyo ang kredibilidad ni Trillanes at ni Madriaga, walang maniniwala. Dahil mas maniniwala sa sinumpaang salaysay na hindi fake, mas maniniwala sa mga record at ebidensyang hawak-hawak itong si Trillanes. For your information again, walang kinalaman ang Marcos administration sa ginagawa ni Trillanes. Hindi po actually pasok, hindi pa nakakapasok, hindi pa ho talaga kasali sa Marcos administration si Trillanes. Hindi nakikialam ang gobyerno kay Trillanes. Sariling galaw ito ni Trillanes at ang kanyang grupo. Sa totoo lang po. Alam ko si Senator Trillanes, nakakarating din sa kanya ang aking mga topic nung araw pa, pero kahit minsan hindi po ako nagpakita dyan. Hindi ko rin siya in-interview. Nung araw lang sa television, sa radyo, pero dito sa aking social media, hindi, dahil hindi ko ho kasi style yung ganun. Ako, binabasa ko, kahit hindi ko kilala kung sino man, pero kung personalidad sila, ano ang kailang ginagawa? May prinsipyo ba? May tapang ba? May resibo ba itong taong ito? Yung ibang mga sinusuri ko, karamihan, publicity only. Si Trillanes po, hindi publicity ang galaw. Katotohanan, panagutin ang mga umabuso, meron siyang paninindigan, may resibo. At yung prinsipyo niya, labanan ang lahat ng masama. Iyon ang problema ninyo. Good for government, para din sa mga Pilipino yung galaw. Kaya paano makikialam ang gobyerno kay Trillanes? May karapatan si Trillanes. Siguro, naiisip din ng gobyerno, merong katibayan si Trillanes, kaya hindi sila nakikialam. Please like and share itong ating topic.